Good morning po muli sa inyong lahat at patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ito po ay part 3 na kung saan ito ay po ay tuturuan ng Panginoon paano natin gagamitin ang abilidad na binigay sa atin ng Panginoon. The other day po, kahapon po, tinuruan tayo ng Panginoon na kung saan pag meron tayong mga abilidad, tayo daw po ay number 1, i-honor natin si Lord. At number 2, i-serve natin ang ibang mga tao. So, ganyan po ang purpose ng abilidad na binigkaloob sa atin ng Panginoon. At ang pangatlo po, to make a living. Make a living. So, lahat po ng mga abilidad natin ay pinagkaloob ng Diyos para daw tayo po ay kumita ng pera, para meron tayong pangkabuhayan. So, sabi ng Deuteronomy 8:18, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Yes, sabi ng Panginoon, siya daw ang nagbigay sa iyo ng regalong yan, ng abilidad para mag-produce ka ng kayamanan, to produce wealth. Kapatid, alam niyo po ba ng pandemic, nakakatuwa. Naglabasan ng mga talento ng mga kapwa natin, mga Pilipino, sapagkat nung panahon ng pandemic po, yung mga nawalan ng trabaho, nagkaroon sila ng idea kung paano sila kikita, no? Lumabas yung galing ng mga kapwa po natin. At I don't know kung ikaw na nanonood sa akin ngayon, ay nakagawa ka ng gano'ng mga bagay na akala nyo wala lang, pero meron pala kayong ability na kung ano-ano mga ginawa ninyong negosyo nun at hindi kayo nanatiling nakasandig lamang sa pagiging empleyado. So, alam niyo po mga kasama, mga kapatid, yan po ay talent na pinagkaloob ng Panginoon sa inyo. Kaya po patuloy niyong gamitin. I encourage you na kung meron po kayong available time pa, bukod sa pagiging employee po ninyo, why not use your talents, why not use your ability to produce wealth? So, puwede po kayong magnegosyo habang kayo po ay nagiging empleyado. So, at least meron po kayong double income po, 'di ba? Meron kayong sideline na kung saan puwede niyong gamitin 'to during your day off. So, hallelujah, praise God. So, ito po yung tinuturo ng Panginoon. Pang-apat po, to be an example to others. Kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, marami po na-encourage kasi po nung naglabasan sa social media po yung mga, nagbentahan po sila ng mga kung ano-ano nung panahon ng pandemic po, 'no? Mga pagkain, kung ano-ano, face mask at, nakita ko po dun tunay nga na maraming na-encourage, maraming gumaya. So bilang tayo po, bilang mga mananampalataya, gano'n din po gawin natin. Yung abilidad na binigay sa atin ng Panginoon, use it to be an example to others para po ma-motivate natin sila. Sabi po ng 1 Timothy 4:15, sabi dito, "Put these abilities to work." Gamitin natin 'to, 'wag natin 'tong itago, sayang. So, gamitin natin 'to para kumita ng pera, gamitin natin 'to para bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, gamitin natin 'to para tulungan ng ibang tao. Na nakakatuwa po yung ibang mga nagkaroon po ng kakayahan na makapag-online selling po, 'no? Ang laki ng kinita nila kasi ang market nila, imagine the whole Philippine Island po. At, may mga kakilala po akong ganyan na talagang nagkaroon po ng panibagong buhay po sila, nagkaroon po ng magandang kita at, dahil po maganda yung income nila, tumutulong po sila. Lalo na po nung nagganap ng mga bagyuhan po, nag-ano sila, nagbigay sila ng mga, relief goods sa mga nasalanta ng bagyo po. So, 'wag natin 'to itago lamang, gamitin po natin 'to. Sabi nga po dito, "Throw yourself into your task so everyone may notice your improvement and progress." Kaya po ako po ay naka-witness po niyan sa ibang mga kaibigan po natin na talagang ginamit nila yung abilidad nila. Ang gagaling nila lalo na yung nagma-market sila sa social media po. At yun nga po, ang gaganda na ng mga incomes po nila. So ito po ay mga encouragement din po sa ibang tao rin po. I'm not saying kailangan niyo lang maging entrepreneur, kailangan niyo rin po sigurong dagdagan pa, mag-step forward pa tayo ng konti habang tayo po ay employee. Why not subukan po ninyo ang iba pang mga, businesses para kayo po ay magkaroon ng extra income. Use your talents po, use your abilities. Then, ito po mga number 5 po, to have money to share. At yun nga po nabanggit ko kanina nung nagkaroon po ng magandang income 'tong mga kaibigan po natin, sila po ay nagse-share na, tumutulong po sa ibang tao, especially in times of calamity po. Kaya po Ephesians 4:28 sabi po dito, "Begin use your hands for honest work and then give generously to others in need." Isa po ako sa mga naambunan po diyan, kami po dito sa Rizal po, isa po kami naambunan diyan sa mga kaibigan po natin na kung saan they give generously to others. Can you imagine nagkaroon po ng opportunity ang iba po na magkaroon po sila ng wholesale at, magkaroon po ng ibang mga retailers
praise God po. At napakagaan po ang sistema po ng nagiging transaction ng businesses po nila because they share their talents, they share their abilities, and dito po mga kinikita po nila, they also share this po to others po. Kaya po nakaka-bless po talaga at sa Diyos po ang papuri sa mga yan. Gayun din, di lang po sa ibang tao, kailangan din po natin pang-anim, i-build natin yung simbahan po natin. So that ito pong simbahan natin, isa rin po siyang beneficiaries po, no? Na kung saan marami pong mga gastusin po ang simbahan po natin. At ang local church po natin ay kailangan din po ng financial support. Hindi po natin to kailangan i-neglect sapagkat hindi po makakamobilize po ang local church po natin na kung saan para i-spread ang gospel kung wala po itong monetary. So tulungan po natin, it's not only our tithes, you can give more for God. Hallelujah, sa ministry ng Panginoon. Hindi lamang po yung ating po mga ikapo ang pwede nating ibigay. Pwede natin dagdagan to. At ang tawag ko po dyan ay mga offering po natin in excess of our tithes po natin. So sabi ng Ephesians 4:12, sabi dito, why is it that God give us these special abilities to do certain things? Bakit ba binigay ng Panginoon itong mga abilidad na to para gumawa ng mga ibang bagay? It is that God's people who will be equipped. Tingnan niyo po, it is that God's people will be equipped to do better for Him, building up the church, the body of Christ to the position of strength and maturity. So, mga kapatid, kayo po yung church builders po. Kayo po yung mga tinatawag na mga pillars po ng mga simbahan. So, tama-sama po natin i-build up ang local church po natin na kung saan para ma-spread pa yung gospel. Marami pong ma-reach out. Can you imagine, meron po tayong limitation. As an individual po, hindi tayo makapunta sa ibang mga rural areas, mga pwedeng tayo po makipag-evangelize doon, makipag-engage po dyan. Pero because of the local church, nagtutulong-tulong po mga local churches, sila tapos makakaroon kayo ng opportunity to do mission works po sa mga bundok, sa mga taong less fortunate po. So, tulungan po natin ang simbahan po natin. Hindi lang po ang ating po mga ikapo. Dagdagan pa po natin dahil ang binibigay po natin sa Panginoon, hindi po yan ibabaliwala ng Diyos. Mas kayo po ay babalikan pa ng Panginoon ng pagpapala. Hallelujah. In Matthew 25:28, sabi dito, take the talent from him who didn't use it and give to the one who has 10 talents. Ito pong kwento ng Matthew 25:28. Ito po ay tungkol po doon sa mga servant ng master o ng Lord na kung saan meron po silang iba-ibang talent na pinagkaloob. Pero yung isa po, hindi niya ginamit. Ang nakakalungkot, 'pag hindi po ninyo ginamit yang minsan isa na nga lang yung binigay sa inyo ng Diyos, kukunin po sa inyo. Kaya kailangan po, 'wag niyo pong hayaan 'to matulog. 'Wag niyo pong hayaan na maging stagnant, maging status quo po ang mga abilities na binigay sa inyo ng Lord. Sapagkat yan po ay para sa Kanya, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, para makatulong po tayo sa ating kapwa, para makatulong tayo sa ating mga local church. So, 'wag po nating hayaan na matulog lang po yan mga kasama at mga kapatid. Ano man yan, discover niyo po yan, napakaganda po yan. At tunay nga, mabibless ang Panginoon, mabibless ang inyong simbahan, mabibless ang inyong kapwa po. So yan po yung mga natutunan natin sa first part, paano natin gagamitin ang ating mga abilities. Meron pong second part po ito. Ano po yung second part po natin? Ito na po yung kailangan natin intindihin na yung strength po natin sa abilidad niyan. In Romans 12:3 sabi dito, try to have an same estimate of your abilities. Tignan po ninyo, i-weigh po ninyo yung abilidad po ninyo. Sabi dito, by the light of the faith God has given you. Estimate niyo yung abilities niyo. Number one, estimate your abilities. Know your strength po. Yan po yung number one natin. Using your abilities. Saan ka magaling? Saan ka pinagpala talaga ng Panginoon? Sa pagkanta, sa pagtugtog, di ba? Sa pagluluto, di ba? Sa pag-encourage to one another, di ba? Yung minsan, to influence others pa rin, di ba? So, iba-iba po yan. Napakarami po. So, learn to discover it and strengthen your abilities po. Yan. Then yung pong susunod po natin dito, using your abilities, dedicate your abilities. I-offer niyo na yan. I-ano niyo na to, gamitin niyo na to para ito ay maging fruitful. Ito po ay maging ang tawag nito ay maging productive po yung mga abilities niya. I-dedicate niyo na yan. Sabi ng Romans 12:1, offer yourselves as a living sacrifice to God. Dedicate it to His service and pleasing to Him. I-dedicate po natin yan. Kaya kung meron kang ability,
na doon sa pagtugtog, pagkanta, o ano man bagay para sa local church po ninyo, kapatid, i-offer mo. Subukan po ninyong i-dedicate yan. Puntahan niyo po yung leader, ang inyong pastor, ang inyong cell group leader o yung life group leader po ninyo, na kung saan ito po ay i-offer niyo. Sabihin niyo po, pwede po ba ako mag-volunteer? Magkusa po kayo, hindi na po kailangan kayong tapikin sa balikat at kalabitin, "Oy kapatid, baka pwede mo kaming tulungan." Hindi po, tulungan niyo po sila. I-offer niyo po yung inyong service sa Panginoon. Hallelujah, at matutuwa po inyong leader kung saan man po kayo nagsisimba at ano man pong small group na meron po kayo. In 2 Timothy 2:21 sabi po dito, "If we stay away from sin, Christ himself can use you for His higher purpose." Dito po ako magko-concentrate. Christ himself can use you for His higher purpose. Meron pong planong Panginoon at yung plano po yan, dini-discover na nga po natin. Unti-unti, gamitin po natin 'to. Itong talent po ninyo, itong abilities po ninyo, gamitin niyo na. Huwag niyo lang hintayin, hindi niyo po alam kung ano meron po kasi sinasabi ng ibang tao, "Hindi ko alam kung ano yung talent na binigay sa akin ng Lord." Hindi, discover niyo po yan. Sulat niyo, ano, saan ka ba magaling? Magaling ka magbutingting ng motor, magaling kang kung ano-ano. So, dun lamang po, then dedicate niyo po yan sa Panginoon. Then cultivate your abilities. Kailangan yung pagalingin pa, i-experience pa, i-develop pa. Amen? Yang cultivation, para pong halaman kino-cultivate para mas maganda yung bunga, gano'n din po yan dito. Ecclesiastes 10:10 sabi dito, "If the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed but skills will bring success." So totoo naman po, 'di ba, mga kutsilyo, mga papupurol, ang daming effort. Pero yung iyong pinagaling na talent, yung pinagaling mong, kutsilyo, pinahasa mo maigi, madali lang, simpleng effort lang, nakakahiwa na tayo ng mga bagay-bagay. Gano'n din sa ating mga skills, gano'n din sa ating mga talent. Tayo po'y magiging successful kung ginagamit po natin 'to. So, experience, 'di ba po, kailangan natin 'tong magamit talaga para po humasa talaga tayo. So, work smarter, not harder. Yan, marami pong nagtuturo na yan sa oras na yan. So tayo po ay manalangin, dito na po tayo magtatapos at ito pong mga abilities po natin, gamitin natin 'to. Huwag po nating itago, mga kasama at mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Manalangin po tayo. Salamat po, Lord, sa mga talents and abilities na pinagkaloob po ninyo. I pray na lahat ng mga nakikinig, nanonood, tunay nga, Lord, na sila ay matuto at magamit nito para sa inyong kaluwalhatian. Muli, salamat po, Ama, sa inyong pagpapala. I-bless niyo po ang lahat na nang sumusubaybay ng programang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Lord. Amen and amen. So God bless you all. Kita-kita po tayo muli. Have a great day.